breaking news po tayo. Persons of interest sa pagpatay di umano kay Barangay Captain Oscar Bukol Jr. Diyan po sa Digos City. Sa Mindanao po ito mga kababayan. So panoorin po natin ang balita dito sa Net25. Mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung issue ng mga graft and corruption din. Sa flood control, sa mga pailaw, sa pakalsada. Itong kapitan na ito, maboka sa kanyang pagtuligsa sa mga politiko doon na mga congressman daw di umano ang mga dawit sa anomalya na ito. So ngayon, habang nagla-live daw, nangyari mo, nakita mismo sa FB Live na talagang nangyari ng gunman. Ito po mga kababayan, panoorin niyo po. Dyan, matindi palang politika dyan. Dahil halos isang pamilya lang ang may hawak. Mula mayor, gobernador hanggang konsehal. Ang tanging bumabatikos ay yung barangay kapitan. Mantakin mo, live na live sa kanyang FB Live. Ayan, alamin natin. Sige. 4 sinisilip na person of interest sa pagpaslang kay 3 de Mayo Chairman Barangay Captain Oscar Dodong Bukol. Si El Dumabok magbabalita. Eli, kamusta na kayo dyan? Yes, magandang hapon Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagpatay kay Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. ng 3 de Mayo, Digos City, patuloy namang lumalabas ang iba't ibang anggulo at posibleng motibo na tinitingnan ng mga taga-suporta at residente ng Davao del Sur. Matatandaang napatay si Cap Bukol matapos siyang barilin ng di pa nakilalang suspect habang naka-livestream sa kanyang Facebook page. 4 na person of interest ang iniimbestigahan ngayon ng Davao del Sur Police. Kabilang dito ang mga individual na madalas binabatikos ng kapitan sa kanyang livestream sa social media. Para sa matagal nang sumusubaybay sa kanyang mga video, kilala si Cap Bukol sa pagiging outspoken laban sa umano'y overpriced at maanomaliang proyekto sa Digos City at iba pang bahagi ng Davao del Sur. Sa kanyang huling mga livestream, madalas niyang binabanggit at pinupuna ang ilang opisyal mula sa isang political family, congressman at mga mayor, ilan pang mga lokal na opisyal sa lungsod na pawang may isang apelyido. Tinatawag pa niya umano itong traidor at ang ilan sa mga ito. Isa sa mga proyektong isiniwalat ng kapitan ay itong umano'y 200 million traffic light project sa kanila mismong barangay. Ginamit ng kapitan ang kanyang Facebook page upang magsiwalat ng mga anomalya at pagsasamantala umano ng ilang elected official sa kanilang lalawigan. Ayon rin sa investigasyon, may isa pang barangay kapitan na umano'y nagbanta sa kanyang buhay bago ang insidente. Ayon sa isang residente at kritiko, nananatiling tahimik ang ilang media outfit sa lalawigan dahil umano sa takot mula sa mga maimpluwensyang taong maaaring madawit sa kaso. Sa ngayon ay nasa 2 milyon peso ang reward money mula sa Davao del Sur at ang kalahati nga naman nito ay pinapadala ni Vice President Sara Duterte. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatili ang panawagan ng mga residente ang itong ipinaglalaban ng napatay na kapitan, ang paglaban sa korupsyon at ang pagsiwalat sa katotohanan. Kuyang Jen at Kuyang Nel, no, ang acting chief of police ngayon ng Digos City Police Station ay isa sa 4 nga sa tinutumbok na person of interest. Itong si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Epong na ngayon may isa sa ilalim rin sa masusing investigasyon kung ano ang kanyang ugnayan doon sa pagkamatay nga ni Cap Oscar Dodong Bukol Jr. kagabi sa kanya mismong tahanan. Bakit, Eli? Kaaway ba ni Kapitan Dodong si Hepe?
May nauna ng alitan umano ang sa pagitan ni Chief of Police at ni Cap Dodong na may kaugnayan ito sa mga kooperasyon ng operasyon ng PNP sa kanilang lugar. Bagamat hindi pa malinaw kung ano ang malalim na dahilan nito, pero sa isa siya sa tinitingnan ngayong person of interest dahil nga sa mayroong koneksyon umano ang kanilang bangayan nitong pagkamatay daw ng barangay captain na si Kapa Oscar Bukol Jr. Ayun, nako, matindi pala. So medyo malalim pala ito. Magantabi kami sa follow-up report mo, Eli, ano ha? Yes, medyo malalim yung problema dito sa Digos, pero inaantabayanan pa rin natin yung magiging resulta sa gagawin nilang investigasyon nitong special task group. Ayan, mga kababayan, matindi po ito. Ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin? Isang barangay captain, parang bayani dahil sa ginawa niyang pangbatikos laban sa korupsyon. Nako po. Sa mga kamag-anak, pag nalaman niyo sino tumira, huwag kasuhan, buhay kinuha nila, buhay din kunin niyo. Marami ng politiko, meron pang party list na walang kwenta. Justice for Cap. God vengeance. Nako, sana mabigyan ng hustisya si Cap. Basta gumagawa ka ng mabuti at ibulgar mo ang gumagawa ng masama, yayariin ka talaga ng masama kasi ayaw nila mabuking ang mga gumagawa ng masama. Karma na lang. Dapat yan ang mga porsahan ng death penalty para di na pamarisan. Grabe na talaga ang mga kawatan sa ating bansa. Hindi, mga kababayan. Not all heroes wear capes. Akalain mo yun? Hindi niya inisip kapakanan ng buhay niya. Ang importante sa kanya, naging marangal ang paninindigan niya bilang isang tunay na kapitan. Kasi mas magiging traidor siya sa nasasakupan niya kung hindi siya magsasalita sa mga issue sa lugar nila. Salute Kapitan, rest in peace. Parang persilapid lang, yan ang galit ang totoong sinasabi. Malamang pinatahimik ng kalaban niya. We pray, solve and kaso. Mukhang halatado si Manong, di ata ganun reaction ng may binaril sa harap mo. Walang gulat, tingnan nyo. Tinembrehan ata na libangin si Cap. Nako, parang ganun nga, no? Parang parang inano lang si Cap dun, Parang inaliw-aliw niya, Maliit ang Pinas, pero maraming politiko. Sobra-sobra dapat bawasan. Nako po, mga kababayan ko. Grabe, pinagkaisan siya sa mga binulgar na mga anomalya sa lugar nila. Grabe, nakita ko sa post nila na habang naka-live, kawawa talaga ang lakas ng loob ng mga grabe. Hindi talaga public service ang ginagawa ng maraming politiko sa bansa, kundi pagnanakaw. Nako po, mga kababayan ko, matindi ito. Hala, pati pulis, wala na tayong mapagkakatiwalaan. Nako, mga kababayan. Yung matanda sobrang halata. Nako po. Parang kasabwat daw yung matanda. Human is no longer human. The time is almost come for us. Ito po yung video, mga kababayan. I-check po natin, ha. Pero hindi natin ipapakita yung buong video para tayo. Ito po yung video. Ito po, mga kababayan. Panoorin po natin. Ito po, ayan. Ito yung video na nilibang daw nung matanda eh. Ito po. Check po natin. Ito yung bahay ni Kap Tukay. Kap Tukay ba, mga kababayan? Si Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. of 3 de Mayo, Digos City in Davao del Sur. O, ito po yung video. Panoorin niyo po. Punta ito yun niyo. Ito yun. Lilibangin po, parang lilibangin siya dyan eh. Kuha magbraso, bisig sugo ni Balangin ha? Ayan, nagsauli ng wallet. Sana, dire lang, likod sir. Public service pala ito. Ako itong wilder na ito sa una. Ayan, tignan nyo, Wilder? parang nililibang siya. Nawa pala ko kay Numdum sir. Dito yung ba? Dito. Unsa man na? Kita ka rin, kita lang ko dito sa may... Ayan yung video.
Pitaka na po, doy. Dala po pitaka kito na over sa tuwa, oh. Nay kwarta Ayan, pero ano mo sinauli kuno pila ng kwarta. wallet. Ato ning ukbon dira. Kay, basing masuspikan ka. Dito siya dinali, ano? Nya. Si Kap. Na ID. Tawagan ako tong number Tapusin nyo, guys. cellphone na number sa Nakakaawa ID. daw. Lain man nagatubag. Uyuan man daw niya yang Oh, may tagian kwarta ni siya. ko sa Davao daw trabaho. Nalay kwarta na yung mga kwarta, na yung mga kwarta. Nay kwarta. Nay kwarta, man, diri. Ano na siya, check na to sa live, kay para di tayo masuspikan. Ayun, Napo yung kwarta na po. May yun na, kay daghan yun. Kung sa'yo trabaho ni mo ron? Wilber O, ko yan na na. mo Lapit na. ilan ni Naldo hapon. Ilan Chokoy. Yan na. Uy, iso brag naong sir. Ato ni ko ano ni, kinsa may tagiya, kinsa may ko ano ni. Parang nililibang siya dito. Yan na, kinsa ni si John Ray Labador. Kinsay kailan ni. So yan, hindi na pinakita yung ano dito, yung pinaka-eksena. Ito po yun nagkaayan yan po. Yan, nagkaanuhan na po dito mga kababayan. Diyan po nagkadalihan po yun. Ayan, lumalakad na po. Hindi na natin pinakita yung buong video para kasi pag yung mga ganitong mga topic at nakikita mismo yung subject na may nangyari hindi po pwede po sa ano ni YouTube, kaya hindi po natin ipapakita yung mismong eksena. Okay po, nakakaawa naman po itong si Kap Oscar Dodong. Talagang siya daw po ay outspoken na tumutuligsa sa mga korupsyon sa kanilang lugar, sa kanilang barangay. So isipin mo, 200 million na pailaw, overpricing daw yun. So itong mga tinutuligsan niya mga kababayan ay iisang apelyido at talagang may impluwensya daw ng mga pamilya ito. So mula konsehal, mula mayor, gobernur, hanggang congressman, hawak po nila yung posisyon. Kaya dito, siguro napag-initan si Kap Oscar. Baka mamaya matuklasan yung kanilang mga anomalya na ginagawa. So, yun, pinatahimik po si Kap. Politiko rin ito si Kap. Ayun. Sa probinsya kasi mga kababayan, sa kanila talagang matindi at malalim po ang usaping politika doon. Yung mga matindi sa probinsya, mas matindi doon. Mga journalist, yan. Pag-iinitan ka pagka talagang ikaw ay nagbubulgar ng mga anomalya. So gaya nung dito, ni Orly Gotesa, pinag-initan. O ngayon, hanggang ngayon, hindi nakita. Sabi ni Mike Defensor, parang itinago ng nasa poder. Di natin alam kung kumpirmado ito. So ngayon, si Saldico, ayan, nandun sa abroad. Bilyonaryo ito. So nagkakaroon ba ng mga pasabog, ng mga kaganapan? Mula kay Manang Aimee, ng mga pulburon issue. Nung rally ng Iglesia ni Cristo, doon sumabog yung kanyang mga naipon na revelasyon. Na yun naman ay talagang itinanggi ni BBM na ito ay paninira. At yung nakita sa screen na si Manang Aimee ay hindi niya kapatid. Ito ay masamang espiritu. Sabi naman ni Manang Aimee, ading ko parang iba na ang nakikita mo, ako ito. Hindi ako enkantado. Mga kababayan, so si Saldico, bumanat din kay Lisa Marcos, kay Sandro Marcos. Sinabi naman ni Sandro, huwag kayong pabudol kay Saldico kasi pawang paninira ito. Hindi ito truth crusader. Hindi ito journalist. Ito ay mangbubudol. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan. Baka mabudol kayo ni Saldi Marcos tuloy. Ni Saldico. Diba mga kababayan? So ito, related po lahat yung mga nangyayari.
nakita nyo po dati, yung isa pong contractor yata ito, inhinyero o engineer. Sa probinsya din ito sa parting Marinduque ba or something. Di ko alam di ko sure kung anong lugar yun. Na ang eksena po, project din ng gobyerno, yung nakamotor yun. Pero hindi yun ay nakaligtas po sa kamay nung gunman. Diba mga kababayan? So, sama-sama po ito. Related po yung mga pinag-uusapan natin mula kay Cap Oscar Dodong Bukol na nagsiwalat ng mga anomalya, pinag-initan po siya. So, dito mga kababayan, tukuyin na daw yung mga persons of interest. May isang pulis or yung mga dati niyang nakaaway, dati nang nakasagutan, may mga pagbabanta na sa kanyang buhay. So, kayo mga kababayan, anong masasabi niyo po sa mga nangyayaring ganito? Matindi po, ano? Talagang hindi pinatawad po si Kap Tukayo. Ito po. Check po natin yung mga komento dito. Congressman at Mayor kasabwat dyan, kasabwat ng pirma impeachment ni Inday. Nako po mga kababayan. Ito po yung mga komento. Human is no longer human. The time is almost come for us. Huwag na tayo bumoto ng mga party list para mawala na lahat sila. Dami kasi politiko sa Pilipinas. Pwedeng 12 lang ang politiko. Daming korap kasi dami nila. 20 million, hindi 200 million. Nako po. Yung pala yun. Bansang puno ng korupsyon. Kailan may hindi uunlad ang bayan. Wala na, mahina ang mga pulis dyan. Nako po mga kababayan ko, matindi po itong mga pasabog na ito. Ano kaya ang mangyayari? Magkakaroon ba ng justice for Cap? Itong Cap na ito, ano ang bang apelyido nito? Si Cap Oscar Dodong Bukol ng Digos 3 de Mayo, Digos, Davao del Sur. Siya ay kilala sa pagiging aktibo sa kanyang komunidad at pagiging critical sa ilang lokal na opisyal sa Digos City kung saan inilalantad niya ang mga umano'y kahina-hinalang proyekto at paggastos ng pondo ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kanyang Facebook live stream. So yan po yung mga nakita nating mga detalye tungkol po kay Dodong Oscar ng Digos 3 de Mayo ng Davao. Okay po. So kayo po ang mag-react po. Ano masasabi nyo dito? Grabe talaga ang corruption ng the whole country, mga kababayan. Yung organizational chart, matindi. Mula sa pinakamataas na rangko ng Pilipinas. Mula sa pinakamababa. Grabe ang corruption. Napakatindi. Mamaya itatapik natin itong si Senator Cayetano at yung kapatid niya mukhang nagtalo. At yung dito sa PGH ba ito? Sa hospital na sabi kasi ni BBM nun, libre na ang hospital. Pero hindi naman, budol pala. Sabi ni libre na ang hospital. Nung nagsona siya, libre na ang hospital ng mga Pilipino. Pero biglang kinontra ni Cayetano ito, yung babae na kapatid ni Alan Cayetano. Uy, parang walang ganun, walang libre. Tagal ko na sa PhilHealth. Walang ganun. Walang libre. Mga kababayan, so yun yung mga eksena na parang budol. Anong libre? Walang ganun. Meron, may bayad, hindi libre. Walang libre ngayon. Kasi sinabi niya sa kanyang zona, libre daw ang pa-hospital. Naku mga kababayan, walang ganun, walang libre, sabi ni Cayetano. 'Di ba? Napakatindi Ano masasabi nyo? Isang like naman dyan, isang share at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po sa inyong pagsuporta.
laging panonood ng ating mga reaction video na talagang importanteng malaman nyo kasi ito'y balita mga kababayan. Lalong-lalo na sa issue ng flood control. So itong nangyari kay Kap Dodong Oscar ng 3 de Mayo, Davao del Sur ba ito? Mga kababayan ko, Davao del Sur ba? O Davao del Sur nga. Mga kababayan. Related po sa graft and corruption, sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa mga overpricing, gaya ng mga ghost project, mga flood control. Sama-sama na yan mga kababayan. Ang isang tinukoy lang dyan ay yung pailaw na 200 million daw na overpricing. Ano masasabi nyo dito? Salamat po ng marami. Yan po ang ating balita ngayon. Talagang nakakagulat, nakakakilabot po ito. Salamat po.